Magandang araw po sa ating lahat ng bahagi ko po, Psalms chapter 65 verse 1 to 3. Pagpupuri at pasasalamat, awit ni David upang awitin ng punong mga awit. Marapat na ikaw, O Diyos sa Sayon, ay papurihan. Dapat nilang tupadin doon ang pangakong binitawan. Pagkat yung panalangin nila iyong dinirinig, dahil sa kasalanan lahat yun ay lalapit. Bunga nito, pagkumulang kaya kami nalulupik, ngayon paman patawad mo'y amin pong makakamit. Amen. God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 65 verses 4 to 6. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Silang mga pinili mo mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nila lang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala sila sa lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakila ka't ang lakas mo ay sa gawa na hahayag. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 65 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila. Natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw. Buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halaman na sa lupa ay ito ang dumidilig. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning po. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 65 verses 10 to 13. Sabi dito, sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman, pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matapang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit sa galak ay sumisigaw. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin talaga yung grace ng Panginoon, yung kanyang sovereignty na siya ang may kontrol ng lahat. Magpapaulan, magpapaaraw, siya lahat ang nagmamando nito, no? At makikita natin yung pag-provide niya upang yung ating harvest ay magiging abundant. Nararapat pala talaga mayroon tayong tinatawag na Thanksgiving sa tuwing tayo ay makakatanggap ng ganitong uri ng biyaya. Kaya pala sa Korea, makikita mo sa tuwing may mga ani, di ba? May celebration din silang iba't ibang
gulay, iba't ibang prutas o kung ano mga ani na inayhain sa harap upang i-celebrate yung kanilang so-called Thanksgiving Day. Wala akong matandaan sa Pilipinas kung may ganito tayong Thanksgiving, pero may mga tinatawag tayong kaugalian na fiesta-fiesta per barangay. Pero ito kasi ay dedicated sa mga santo-santo hindi tulad sa ganitong ano talaga na patungkol sa mga ani na biyaya talaga direct sa'yo, sa atin. Kaya tayo nagpapasalamat, hindi sa pamagitan ng mga patron-patron. Yun naman po ay pagan belief. So, yun, ang verse natin ngayon ay talagang napaka-generous ng ating Panginoon kasi wala siyang pinipili sa kanyang biyaya kasi lahat nasisinagan ng araw, mga mabuting tao man o masama, nakaka-receive ng biyaya. Pero may espesyal na biyaya ang mga anak ng Diyos. May iba pa rin nakalaan na biyaya na tayo lang mga kumikilala, sumasampalataya ang magkakaroon nito. Lang po, magandang araw.